Kasi pag-prepare pa lang ng complaint takes Opo, time, right? opo. So, nung from the time po ba, Yung sino ang nag-react doon, di sila, nag-file sila ng impeachment dahil doon. so are you saying nauna yung pag-expose nito Nauna yung and then pag-expose. nagkaroon ng impeachment? Ngayon, nagpanic sila dahil mahirap nga ito sagutin eh. Tsaka ito, crime, maiipit talaga sila rito. Tsaka ito, crime, maiipit talaga sila rito. Tsaka ito, crime, maiipit talaga sila rito. Meron ditong kinalaman din sa elections in terms of the amounts. Ay, definitely yes, because yung mga AKAP, AX na yan, ginamit na nila yan eh, na weapon during election ng barangay elections. Binuhusan nila ng AKAP, AX to support their own candidates. Silang pumirma because takot mabawasan yung budget or mawalan. Yun ang naririnig ko, na yung ibang congressman pumirma dahil nga takot sila. Anong masasabi mo dun sa mga napapirma dahil takot lang sila? As lawyers here, I want to pick your brains on this. Would this affect the validity of the impeachment at the level of Congress? Hindi naman siguro dahil nga pumirma na sila eh. But Karen, ang proseso hindi sinunod. Ni walang debate sa plenaryo eh. Doon sa mga grounds for impeachment. Walang debate ron. Normally, nagkakaroon ng debate doon sa plenary sa grounds for impeachment. Para pagdating doon sa Senado, parang ito yung korte dyan, ay hindi kahiya-hiya. Meaning they should have determined the sufficiency of form and substance before filing it endorsing it to Senate Yes, as an oo. impeachment court. Ikaw familiar ka dyan dahil nung impeachment ni former Chief Justice Corona, nandoon ka. Mahirap mag-prosecute kapag ka hindi well-prepared yung House of Representatives. Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction ha. Si Manny Pacquiao po bumanat. Tapos, ito palang bycam na ito, na issue na ito mga ka-reaction. Maniwala kayo sa hindi, ay talagang walang kawala dito si Tamba. Kaya pala minadali nila yung impeachment. At alam na Senado yan. Alam na alam po ng Senado na ang impeachment na yan ay may kinalaman sa bycam. Ang tanong, si Escudero ba may kinalaman? I doubt it. Yung bang mga nasa Senado may kinalaman? I really doubt it. Sino ang nagpuno ng number? At dito po mga ka-reaction, lumilitaw po na parang kung walang kinalaman dito ang Malacanang, isinakripisyo po nila si Saldico. Kaya tinanggal po nila si Saldico. Pero ang malaking katanungan po mga ka-reaction, kung ang Senado walang kinalaman sa paglalagay ng mga numero doon sa mga blank sheet, at kung nagkaroon ng numero yung General Appropriation Bill o yung Enroll Bill bago pirmahan ng Pangulo at bago maging General Appropriation Act, sino ang naglagay? Si Tamba ba? Si Palaka? Kasama si Bersamin? Si Bobong Marcos? Si Escudero? Hindi natin alam kung sino. Yan po ay malaking katanungan. Pero 100%, alam po ni Pangulong Duterte, alam po ni Senator Ungab, alam po ni Speaker Bebot, alam po ni Senator Bondoc na merong pananagutang kriminal si House Speaker. Kaya nga sila dinimanda nila eh. House Speaker, Delipe, Kimbo, Saldico, at marami pang iba. Yan po ang sinasabi natin. Yan po ang ating dito i-explain po dito ni Senator Bondoc. Ang picture po nating senador ngayon si Senator Bondoc. Jimmy Bondoc for Senator. Huwag po ninyong kalimutan
Ulitin po natin. Jimmy Bondok. Jimmy Bondok. Jimmy Bondok. Jimmy Bondok. Siya po yung feature senator natin sa ating mga senatorial candidate sa PDP laban. Jimmy Bondok. Jimmy Bondok. Jimmy Bondok. Alright. So, wala po hindi po ako bayad dito. Walang nagbabayad sa akin Yung mga sinasabing bayaran ako. Mga ano kayo? Kaya kong sumumpa. Kaya kong sabihin kahit anong gawin ninyo na ako ay hindi bayaran. Yun po, mapanghahawakan ninyo yun. Yung mga nagsasabi dyan, bayaran ng mga yan. Mga inayupak yan. Umpisa na po natin ang ating napakagandang reaction video. Pero bago po yan, syempre naman, huwag po natin kakalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang ating video. Dahil tayo lamang, sino yun? Napalitan po yung video ko. Si ano po yun? Si Jake Cyrus. Anyway, mga kareason, ito na. Subscribe, like, and share. Alright. Hindi ko po alam kung legitimate yun. Tapos kasi may mga akap din doon. Akap, AX. Well, the timing is nearing an elections, the 2025 budget. Sa palagay niyo po ba meron ditong kinalaman din sa elections in terms of the amounts? Definitely yes. Because yung mga akap, AX na yan, ginamit na nila yan na weapon during election ng barangay elections. Binuhusan nila ng akap, AX to support their own candidates. And for you, Attorney Jimmy, some might say that this was also a campaign strategy because you are running for Senate. Why did you file this case or join in filing this case? Many people are probably unaware of my membership in PDP Laban and my chairmanship of the arbitration committee. I'm part of the legal aspect of PDP Laban. At kung mapapansin ninyo, some, not all, but most involved in this case are PDP Laban. In fact, the president himself did that blog, Yung was it a blog, Yeah. to expose this. So I am representing PDP Laban. Did the president, former President Rodrigo Duterte, have any initiative in filing this complaint? Kasi siya nga po yung nag-expose nito with Kong Ungab. Hindi po. In fact, before filing, hindi nga kami nag-uusap So talagang sarili niyo pong initiative ito. Opo, as a congressman, sitting congressman, nakita ko yung hindi talaga tama yung ginawa nila. Ako naman, Attorney Karen, we all talk about corruption in government, but this is a good opportunity really para sa bayan to expose the mechanism of corruption. Kasi nalilito tayo dyan How is it done? This is how it's done. And do you think that after this, merong pagkakataon na baguhin yung proseso sa pag-approve ng budget para hindi mangyari yung mga ganitong bagay? Yes, Attorney Karen. In fact, I posted the other day that there are so many technologies, blockchain and all that, to remove human agency. Tanggalin natin sa kamay ng mga tao. Isipin mo, ang claim nila, technical staff, working group, ang nag-fill in, and we have no control over that. That is absurd. We're talking about trillions of pesos. Why can we not create a digital system where yung pinapasang bill is the same identity na pinadadala sa presidente? That is so doable. Ginagawa nga sa Google Drive. And well, I suppose with blockchain, you can also trace the authenticity. Let's say, kung meron amounts doon, makikita mo with a unique signature from blockchain kung kanino galing. Absolutely. To make sure that the will of the congressman, kasi victims din yung ibang congressmen dito They approve something, it goes to a secret meeting, at pagbalik, hindi na nila alam kung nandun pa yung in-approve nila. Well, the timing of when this was filed came out week after the vice president was impeached. So what will you say? Anong sagot nyo dun sa mga kongresista na nagsasabi na itong kaso daw na ito ay final para lang diversionary tactic dun sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Ganito yan, Attorney Karen. Pag-aralan nila, kailan lumabas
si Presidente Duterte at si Congressman Sid Ungab doon sa questioning the 2025 budget, yung may mga blanco. Matagal yun. Matagal na yun. Kung ito reactionary, dapat doon pa lang ay You mean the timing? Kasi pag-prepare pa lang ng complaint takes Opo, time, right? opo. So, Ang nung from nauna the kasi time po ba, oo. Yung sino ang nag-react doon, di sila, nag-file sila ng impeachment dahil doon. So are you saying nauna yung pag-expose nito Nauna yung and then pag-expose. nagkaroon ng impeachment? Ngayon, nagpanic sila dahil mahirap nga ito sagutin eh. Tsaka ito, crime, maiipit talaga sila rito. Attorney Karen, if I may add, no, and Speaker Alvarez, to those people saying that, I ask them also, when is a better time? Kailan ba pinapasa ang budget? Hindi ba ito talaga ang budget passing season, December, and then sa January natin, December 30 yung pirma eh. So January natin nakita, and I think 1 month is a reasonable amount of time para tingnan kung may mali yata dun sa nangyari sa proseso. So I don't think there's anything questionable about the timing. And Speaker Bebot, during your term as Speaker, it was also part of the speculations back then that time, Mayor Sara Duterte had a hand in replacing you as Speaker. Between you and now Vice President Sara, how is your relationship? Magkibigan na po ba kayo? Okay naman, di rin naman kami nag-away, Attorney Karen. Yun, ano lang yun, part lang ng politika yun dati, no? Natanggal ka, so okay lang. Walang problema. I mean, nasa presidente naman yun kung sino gusto niyang suportahan para maging speaker. And as O di ba? Nasa presidente pala kung sino gusto niya suportahan, maging speaker. Pero walang hindi po bitter, oh. Ang ano po dito, mga ka-reaction, sinasabi nila na diversionary tactic ito. Hindi po diversionary tactic ito. Dahil sila lamang po ang may yagballs. Kasi sumusobra na po kasi ang ginagawa po ng mga taong yan. Yung pong umahawak dyan sa manibela, sa kongreso. Sumusobra na po sila mga ka-reaction. Mantakin po ninyo mga ka-reaction, ha. Mantakin ninyo yung kanilang ginagawang yan ng mga insertion, ng mga blankong cheque, na blankong items na yan, kung gaano kalaki, 241 billion. Ang usapan po natin dito, bilyon. Pag nakahawak ka ng 1 bilyon sa buong buhay mo, ay ilan ka lang sa Pilipinas. Kaya lang dito mga ka-reaksyon ng mga tao na to, nagsuswimming po sila. Nagsuswimming po sila sa pera ng taong bayan. Bilyon-bilyon ang usapan dito, hindi milyon. Kaya naman dito mga ka-reaksyon, makikita po natin, ha. Talagang ang ginagawa po nila ay sinasabi po nila na tayo po ay diversionary tactic po natin ng 241 billion para daw maligaw ang usapin patungkol sa impeachment. Ang tanong, sino ba ang unang nagpunta ng Supreme Court? Di ba si Senator Vic Rodriguez, tsaka si Senator Vic Rodriguez, tsaka si Senator Ungab, Congressman Ungab. Di po ba mga ka-reaction? Kaya dito, pagpasa ni Senator Vic Rodriguez tsaka ni Congressman Ungab sa Supreme Court, yung tinatawag nilang yun nga, yung pasasagutin yung mga taong involved dito, sabi nga po ni Speaker Bebot, talagang corner na po sila. Talagang alam po nila, swak sila sa banga. Kaya naman dito mga ka-reaction, patuloy ang pagkatake nila sa ating VP Sara. Pero wala pong pupuntahan yan eh. Kasi alam naman ng mga senador, this is purely politics. Marami pong natatakot kay VP Sara Duterte. Marami pong kinakabahan, lalong-lalo na po yung mga makabayad black na yan. Yung mga nagpasyang impeach siya, yung mga makabayad black. Pero dito mga ka-reaction, lilinawin lang po natin mga ka-reaction, ha. Ang ginagawa po ng kampo ng PDP laban, actually si Speaker Bebot hindi naman siya PDP laban eh. Di ba? Hindi po siya PDP laban. Pero dito mga ka-reaction, makikita po natin na talagang ang ginagawa po ng kampo po ni Tambaluslos ay wala na. Desperate move lahat po. Sabi pa po ni
ni Fanny Zamora ay bakit daw kasama si Speaker dyan? Wala naman daw, hindi naman siya kasama sa BICAM. Hoy, Fanny Zamora! Hindi siya kasama sa BICAM, hindi siya pipirma dyan para ma-approve para makarating ng sa presidente. Hindi pipirma ang speaker? Ay, ibig mo sabihin, hindi pipirma ang speaker para ma-approve yung bicameral conference report. Kaya dito mga reaction talagang wala na silang lusot dito. Una sa Supreme Court, pinasasagot na sila. Hindi natin alam kung anong sagot ang sasabihin nila doon. Wala pong authority yan, sinasabi nilang technical working group. Wala pong authority yun. Wala pong authority ni numan magsimula sa Speaker, Senate President, hanggang sa mga bicameral member. Wala po silang authority na magbabago ng pinagkasunduang bicameral report na hindi po pinapaalam sa plenaryo. Hanggat hindi po nila pwedeng galawin yan na basta-basta. Kailangan nilang magkakaroon ng third reading, second reading, third reading, hanggang sa magkaroon uli ng reading para maipasa yan. Pag naipasa na yan, pag napagkasunduan na yan, pipirmahan na yan. Ngayon, pag ang napagkasunduan bicameral conference committee report ay may blanco dyan, hindi na pwedeng lagyan ng amount yan o value. At kung may blanco dyan, hindi pwedeng magkakaroon ng enroll bill. Ngayon, nasaan ang enroll bill? Yun ang hinahanap. Yun po ang hinahanap. The member now of Congress, would you know if the resignation of Congressman Zaldico had anything to do with everything that was happening around this 2025 national budget? Because this is one of the most controversial budgets we've had in recent years. Definitely meron talagang kinalaman yan. Kasi nung nakita nila maiipit sila dito, last touch si Zaldico rito eh. So, if you remember, Executive Secretary Bersamin was quick to pass the blame doon sa Congress. Ibig sabihin, sinakripisyo nila si Zaldico dito. But when you say pass the blame, do you think meron ding blame at the part of the executive? Whether it's oversight or Attorney Jimmy? Well, I would like to, again, reiterate our position that we are focusing. We're focusing on the crime committed. Kasi kakalat even sa attention po ng taong bayan, kakalat masyado. Yung falsification po talaga yung amin. So you just want the Tinututukan. liability to be on this specific act, kung bakit Yes. nagkablanko at sinong nag-alter. Yes, and because, if I may repeat, this is the mechanism of corruption. And with Speaker Martin Romualdez still a speaker, the leader there, and we have Majority Floor Leader Manix Dalipe, ang nag-resign pa lang is si Zaldico. Would you say na dapat bang mag-resign ang leadership ng Congress, Speaker, yung pag-resign ni Congressman Zaldico dito sa mga nangyari sa budget? Sa palagay niyo po ba, dapat mag-resign si House Speaker Martin Romualdez at yung mga iba pang akusado kaugnay dito sa kasong isinampa ninyo? Attorney Karen, si Zaldico, hindi naman nag-resign, tinanggal siya. Even if meron siyang in-announce na he's resigning for, or stepping down for health reasons. Hindi, tinanggal talaga siya. Alam niyo po ba sinong nagtanggal? Nag-move si Congressman Sandro Marcos, di ba? Nag-move siya to declare vacant yung chairmanship ng Appropriations Committee. At that time po ba, because kami nanonood lang, I personally assume that it was declared vacant because Congressman Zaldico had already resigned by then. Hence, the motion to declare it vacant. Or hindi pa po siya nag-resign at that time? Mukhang hindi naman nag-resign eh. Nagsabi lang siya na meron siyang health problems, pero hindi siya nag-resign. And what do you make of this? Meaning, kung nag-step down na si Kong Zaldico as chairman for appropriations, do you think there should still be liability left for those who are left in the leadership? Dito, since nung nangyari yung crime,
Saldico was the chairperson of the Appropriations Committee. Of course, perfected na yung crime by then. So, liable pa rin siya kahit na sino yung pumalit. But si Congresswoman Kimbo was quick in saying that putting the blame dun sa technical working group, yung staff ng Appropriations Committee. Kawawa naman yun. Pero pwede po bang mangyari yun? In the past, nagagawa po ba yun sa Congress na you have a technical staff that fills in blanks, not just for BICAM reports, but House resolutions and other documents from Congress? Ay, hindi po talaga pwede yun. Wala po kaming rules na gano'n na pwede. Meron nga yung typographical error, yung spelling, grammar, di ba? Pero yung gano'n, papalitan mo, lagyan mo na amount from 0, kahit lagyan mo ng 1, hindi pwede. And so, Attorney Jimmy, going back to that question, do you think that there should be resignations from the House leadership because of this case? I think this is a matter of taste, no, for individual opinions, no. Para sa akin, I would prefer that they correct this mistake while they are in power because it's really egregious, no. Kawawa naman ng taong bayan. Why don't they correct it? So, no need to resign, pero correct the mistakes that were Kasi made. resignation would be something personal for them to show remorse. So that's up to them. What about those that say that out of delicadeza? Yes, that's I guess that's the better word, no. Natatawa si Speaker Bebot. Bakit po kayo natatawa? Hindi kasi yung delikadesa na yan, Attorney Karen, sa napanood ko, wala ho dito sa Pilipinas yan. Sa ibang bansa, meron. Pagka na-involve sila sa yung skandalo, may resignation kaagad yan. Dito sa Pilipinas, kahit natambakan mo pa yan ng skandalo, wala pong nagre-resign so far. What can we expect right now in terms of after this case was filed? Saan na pupunta to? Magkakaroon ba? They are supposed to be given time to respond or comment on your complaint. Normally, di ba ang kaso na file namin sa ombudsman, of course, yung ombudsman naman magpapadala sa kanila ng ano yun to answer, di ba? The complaint. Number of days. Yes. Ganun. So wala pa tayo sa Wala ganun. pa tayo sa ganun. No? And masasabay to sa campaign period. Will this not distract from Speaker Bebot, you're running for re-election? Ano, No? nag-last term ako eh. Okay. Sino pong tatakbo in your place? Wala akong kandidato sa district. So papahinga po muna kayo. Hindi naman, I'm running for Vice Governor of Davao del Norte. Okay, so you're also going to be busy with the campaign. Yes, yes. Oo. In fact, ngayon, naiwanan ko nga yung kampanya ko doon dahil na because of this filing of the cases. Why do you think this was important over your campaign? Well, importante ito, Karen, Attorney Karen. Kasi, kung hindi ito ma-check, mahirap. Lalaki ng lalaki. Tingin ko, nag-umpisa sila sa mga maliliit siguro. Dahil for 3 years now na si Marcos yung presidente, ang sama talaga ng mga budget allocation. Even sa distrito ko, hindi maganda yung budget allocation. Ano pong ibig sabihin nyo na hindi maganda yung allocation? Hindi po ba nakakarating yung mga programa? Halimbawa lang, no? During the time of former President Duterte, may mga flood control projects na inumpisahan. Hindi ito natapos kaagad dahil nga kailangan ng masyadong malaki yung amount involved para tapusin yung project. So naging ito yung parang continuing appropriation every year, dadagdagan hanggat matapos yung proyekto. Ngayon, mula nung umupo si Mr. Marcos, until now, hindi na napatuloy yung yung project na yun. Ano nangyari? One time, nagkaroon ng malaking baha sa Davao del Norte. Yung mga proyekto na naumpisahan, washed out ng baha. Walang natira. So sayang yung pera na ginastos ng gobyerno doon.
palagay niyo po ba may kinalaman yung hindi pagtuloy sa mga proyekto dun sa association niyo with former President Duterte or being perceived as pro-Duterte? Malamang, at saka hindi rin kasi ako kumampi sa kanila, kaya hindi naman ako yung sunod-sunuran dun sa gusto nila. Attorney Jimmy, how do you think this can change with the 20th Congress? Palagay niyo po ba may mababago because of the case that you filed? Well, that is always the hope, for us to believe in the justice system and to send out a message, Sa mga susunod po, kaya mahalaga yung 2025 elections, baka sakaling gawin na nila yung necessary changes na mawala ng ambiguities in passing, especially the budget, Let us remove human agency, palagay ko. And I think that will only change kung ilagay natin yung mga honest people there who will actually reform it. Kasi Ang galing po niya, ni Senator Jimmy Bondok. Ang galing po niya, mga reaction. Huwag po natin i-underestimate yan, ha? Magaling. kung hindi sila nandun, why would they reform it if it benefits them? And Speaker Bebot, ngayon po, dun tayo sa topic ng impeachment. Merong mga nagsasabi at kumakalat din sa online na meron daw inalok na 150 million per congressman para pumirma doon sa impeachment complaint versus Vice President Sara. Nabalitaan niyo po ba to or naalok ka po ba? Nabalitaan ko yan, Attorney Karen, pero ako hindi ako naalok dahil alam naman nila na baka mag-witness pa ako dyan. So, yung 150 million na yan na sinasabi nila, syempre hindi naman lahat cash yan. May mga part cash, meron ding portion, mga promises sa infrastructure projects, yung mga AKAP, AIX. So, iba-ibang components yan. Dahil hindi po kayo pumirma sa impeachment, meron po bang kayong napansin na consequences? Meron po ba kayong mga nabawasan na allocation sa district ninyo? May naramdaman po ba kayong consequences? Yung impeachment, kung maalala natin, ginawa nila after na nung napirmahan yung General Appropriations Act. So, yung budget ko bawas na. At hindi naman ako nagtataka dahil 3 taon nang ginagawa sa akin yan Day 1 pa lang hanggang day 2, day 3, ganun pa rin. So, sanay na ako na walang budget sa district. Yung mga iba po ba, may mga kakilala kayo na puwersa lang pumirma because takot mabawasan yung budget or mawalan? Yun ang naririnig ko, na yung ibang congressman pumirma dahil nga takot sila. Anong masasabi mo dun sa mga napapirma dahil takot lang sila? As lawyers here, I want to pick your brains on this. Would this affect the validity of the impeachment at the level of Congress? Hindi naman siguro dahil nga pumirma na sila But Karen, ang proseso hindi sinunod. Walang debate sa plenaryo doon sa mga grounds for impeachment. Walang debate ron. Normally, nagkakaroon ng debate doon sa plenary sa grounds for impeachment. Para pagdating doon sa Senado parang ito yung korte dyan, ay hindi kahiya-hiya. Meaning they should have determined the sufficiency of form and substance before filing it endorsing it to Senate Yes, as an oo. impeachment court. Ikaw familiar ka dyan dahil nung impeachment ni former Chief Justice Corona, nandoon ka. Mahirap mag-prosecute kapag hindi well-prepared yung House of Representatives. But one of the things na nakita po namin ay minsan nagagamit yung impeachment court to gather evidence. Meaning, kung hindi gawin ng Kongreso yung trabaho nila na sila ang kumuha na ebidensya bago nila i-file yung impeachment sa Senate, nagagamit yung impeachment court as the forum for fishing expedition. So, kung ganun po, palagay nyo ba ay merong infirmity yung magiging decision ng
impeachment court because hindi na test yun eh. Even with our impeachment trial dati with Chief Justice Corona, kahit may lumabas na mga supposedly bank documents where the source was questionable or the way it was obtained was legally questionable, at the end, ganun pa rin, nauwi pa rin sa conviction. So would you say that this is a political process and Yeah. it's just futile to talk about legalities? Yes, Attorney Karen. If you will notice, no, lahat ng political processes, such as impeachment or even yung mga contempt sa House, they keep on invoking halimbawa the rules of court or the rules on evidence, but we all know that they are not squarely applicable. So pagdating dun sa political process, wala tayong magagawa. No, impeachment is truly political. So importante po yung pagsubaybay ng taong bayan para makita nila if due process is violated. Ano pong palagay ninyo ang mangyayari when this reaches the 20th Congress? Again, as lawyers, this hasn't been tested because this is the first time it's going to happen where the impeachment was endorsed under the 19th Congress. And then suddenly, the composition of Senate will change should they start the trial after the elections. But before we answer this question, let's take a short break. At the forefront, we'll be right back. Alright, mga ka-reaction, narinig po natin na talagang ang nangyayari pong sigalot ngayon dito sa BICAM o yung ginawa po nilang pag-insert ng mga budget ay talagang seryosong problema po. Seryosong problema yan laban sa kay Tamba. Ngayon, kung ito man ang balik o kung ito man ang restback ng mga Duterte o ng kaalyado ng mga Duterte, ay walang sisihan, di ba? Walang sisihan. Kasi, bakit? Kayo lang bang may kayang bumanat? Kayo lang ba ang may kayang manghapak ng tao? Kayo lang ba ang may utak? May utak ba kayo? Di ba mga ka-reaction? Kasi kung may utak ka, hindi mo gagawin yun eh. Di ba? Nakakaawa pala si si Congressman Speaker Bebot Alvarez, yung mga taga Davao del Norte, Vice Governor, boto po ninyo yan. May prinsipyo at paninindigan, tignan po ninyo. Anyway, mga ka-reaction, malaya po kayong mag-react, mag-comment sa section natin. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, i-like, at i-share ang ating video. Duterte! 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 Syukran. God bless you all. Dito wala na silang kawala, mga ka-reaction. Wala silang kawala dito. Mindanao, si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin. Diba? Ang talino talaga natin. Alam ko matatalino naman ang taong bayan. Naniniwala ba kayo na salpot sa korupsyon si Marcos? Ayon sa Supreme Court, bakit Anak ka ng hindi tayo maniniwala? Wala na tayong gobyerno kung hindi tayo maniniwala sa desisyon ng Supreme Court. anak ka ng Hindi rin malayong magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong ang magkakaroon ng martial law ulit. At yan ay pagsisihan ng taong bayan. anak ka ng Pag-isipan ninyong mabuti dahil ang pagsisisi laging nasa uli. Mark my word. Kung gusto nyong magkaroon tayo ng martial law ulit, then iboto nyo siya. Yun lang ang ay malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng martial law. Maniwala kayo sa akin. Siguro naman ang taong bayan mautak. Kasi pag ibinuto mo pa yung hindi nagbabayad ng tax, hindi ko na alam talaga kung saan ang gagaling yung talino natin. anak ka ng Speechless po ako ngayon eh. Ngayon talagang puring-puri siya kay Bobong Marcos. Namo,